Yes, mga Maricol, kapag ang hyperthyroidism nyo is naagapan naman and nag-medication kayo, based lang sa akin to sa experience, pero sige yung iba, kung meron na kayo na-experience na hindi kayo nagagamot pero okay naman kayo, sa inyo po yan. Pero sa amin kasi, lalo na ako, toxic yung hyperthyroidism ko. Pag nagagamot ako sa totoo lang, last year, naagapan naman siya, Marico. Ang mali ko lang talaga kasi, expect nga nung doktor ko, yung hyperthyroidism ko is makukuha namin siya sa medication, kumbaga. Pero kasi hindi siya ganun, mga Marico. And guilty naman din ako doon kasi nga, minsan nga sabi ko sa inyo, nakakakain talaga ako ng bawal. Lalo na yung mga pampalasa, yung mga kinakain kong biskuit, mga kinakain kong tinapay, marami kasing bawal talaga pag hyperthyroidism. And ako talaga, gumawa na din ako ng research ko kasi nga, napapansin ko na baka kasi talaga makuha ko sa gamot. Pero, willing naman ako magpa-radioactive iodine. So, nung na-reject ako sa radioactive iodine, guys, doon na ako nag-start na talagang medyo mag-strict na talaga dito sa sakit ko. Kasi last year, yung mga unang, di ba kasi na-diagnose ako nung March 2025, yes, iniiwasan ko pa rin yung mga bawal, pero madalas nakakakain pa rin talaga ako ng mga bawal. Ngayon, mga Mariko, onti na lang, nakakatikim na lang, like yung mga biskwit, konting-konti na lang natitikman ko. Hindi katulad dati, talagang yung isang balot ng biskwit is nauubos ko. Ngayon, konti-konti lang, nakikitikim-tikim na lang ako, lalo na kapag nagugutom na talaga ako. So, I think naman dito sa hyperthyroidism, basta sumunod ka lang, kung may sinabi yung doctor mo na bawal, sundin mo lang siya, and yung gamutan mo, wag mong papabayaan. Kung sa palagay mo sa sarili mo, or nararamdaman mo din nag-okay ka, go lang. Huwag mong i-stop yung medication mo. And kung may in-advise yung doctor mo sa'yo, go mo siya. Kasi ako talaga sa totoo lang, napagod na din talaga ako sa sakit na to. Kasi nga, hindi ko alam kung gagaling pa ba siya or hindi na. Pero na-realize ko kasi kapag sumusunod ka naman pala talaga, nagiging okay ka. Kasi ngayon, mga Mariko, medyo nagiging okay na ako. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, iniiwasan ko na talaga. And moderate, kumbaga, yung pagkain ng mga kinakain ko ngayon. Like, kumakain na ako ng gulay. Pero take note, guys, merong mga gulay na hindi pwede kapag may hyperthyroidism ka. Yung karne at baboy, yung yung chicken or karne ng baboy is kumakain ako, pero moderate lang din siya, guys. As in, moderate lang talaga. Mas madalas yung gulay talaga. Tapos, sa isda talaga, nag-stick pa rin talaga ako sa bangus at saka sa tilapia. Ewan ko, siguro kinakabahan ako, baka nga kasi magkamali ako ng binibili sa isda. Kasi hindi rin ako magaling sa isda. So, yun, mga Mariko, kung nagagamot kayo, continue nyo lang yan. Syempre maganda yan kung nakikita nyo or nararamdaman nyo sa sarili nyo nag-okay kayo. Kasi nga marami namang case na nakukuha sa paggagamot. Pero sa akin kasi mag-undergo ko ng radioactive iodine. Yun yung case ko. So kailangan ko mag-undergo ng radioactive iodine. So ayun lang.